Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blood. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong much awaited na pag-uusap o pagkikita ng pinipitagang mga tatlong leader ng bansa. No? Ang Pilipinas, Japan at ang Amerika. No? Biruin niyo. Talagang biglang sumirit yung kasikatan ng Amerika sa mga western countries at mga neighboring countries. Kasi nga, iba po yung polisiya ng ating Pangulo. Talagang inopen niya ang ating bansa for economic reason and bilateral ties. Hindi tulad nung si Digong ninyo na pinagmumura, inalienate ang mga western countries and other neighboring Asian countries in favor of his master, the China. So dito po siguro alam nyo na ito. Kukunin natin itong dalawang balita na ito sa Inquirer. Tapos isisingit din po natin yung may gagawin pong mga joint patrol sa ating bansa at ano ang gagawin ng Philippines and US, balikatan forces dyan po sa kanilang gagawing balikatan. No? Also, meron na naman pong ginawang panghaharas ang mga Chinese Coast Guard. No? Yun po yung ating mga bibigyan ng opinion at reaction. And bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. At ganon din po, meron po tayong bagong member, no? Si Miss Rupina. Ako nakalimutan ko yung last name niya. Pasensya na po kung ngayon ko lang po mabanggit, kasi we're back from our spring break. Si Miss Rupina Bacani. No? Maraming salamat po sa pagsuporta and welcome to the Talkies family. So, eto po mga kababayan, unahin natin itong sa Inquirer.net sa kanilang Asia and Pacific section na news. No? DFA o Department of Foreign Affairs, World awaits Philippines, Japan, US conference. So, ayan po. Ito pong conference na to ay nakaset sa April 11. No? Magkikita po dyan si Pangulong Bongbong Marcos, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida, and the current US President Joe Biden. Diyan po sila magkikita sa Washington, District of Columbia. No? Yan po ang capital ng United States. No? Hindi po California, hindi po New York, kundi Washington, District of Columbia. Ang state ay District of Columbia. Baka mamali kayo kasi may Washington State nasa West Coast. Nasa taas lang po yan ng Oregon. Malapit na po yan sa Canada. Actually, katabi niya na ang Canada. Ang tawag po nila dyan ay trilateral meet. No? Magmi-meeting yung tatlong bansa. Biruin nyo. Bakit? Isa sa mga pag-uusapan dyan ay ito po. According to Department of Foreign Affairs Acting Deputy Undersecretary Hans Mohimin Siriban, the world awaits the conference that aims to fortify peace in the Indo-Pacific region. O, alam niyo na po yan. Diyan po sa buong South China Sea, sa Pacific area o sa ating West Philippine Sea. Kasi mainit na mainit po dyan. Kasi tulad ng binabalita natin sa inyo, binibigyan ng opinion at reaction, ay yung pang-aangkin, no, ng China sa ating West Philippine Sea. No, may papakita akong larawan sa inyo. Tignan nyo yan. No? Salamat po sa mga warriors dyan sa FB page. Credit po sa inyo yan. Tignan nyo. Pinakita sa picture na yan kung gaano kasalaula ang mga Chino. Tignan ninyo. Yung larawan na yan hindi magsisinungaling. At yan yung larawan na yan na siyang nagsasabing meron tayong 2016 arbitral ruling na kung saan nandyan ang ating exclusive economic zone. May West Philippine Sea. Meron tayong jurisdiction, yung rights dyan, rights. Anong karapatan ng China? Wala. Binasura nga eh. Diba? Yung sovereign rights. Di ba? Walang pwedeng umangkin kasi yan ay low tide elevations. Pero anong ginagawa ng China?
nire-reclaim nila. Saan kumukuha ng pang-reclaim? Sa ating bansa. Double murder po tayo eh. O bakit inaangkin ninyo? Hindi po namin inaangkin. Ang sa amin, ipatupad yung 2016 ruling na kung saan meron kami muna. Kami ang mamamahala. Kami ang magsasabi kung pwede kayo o hindi. Yun po yan. Sovereign rights. Ha? Okay? Anong karapatan ng China? Wala. Tingnan nyo yung larawan. How many thousand kilometers o nautical miles ang layo nila? Diyan sa ating mga Spratlys, sa ating Scarborough Shoal. Wala. Ang layo. Hindi nga nila exclusive economic zone eh. Ang tawag sa kanila, invaders. Invaders. Nananakop ng aagaw, nagnanakaw ng lupa. Oh. Okay? Tuloy natin to. Tong trilateral meet. Anong sabi ni Siriban? I think many countries are interested and they're looking at what the trilateral summit will look like and what will happen. So I think it's not just China, but all countries, especially in the region, in Asia, the Indo-Pacific, even in Europe, so many countries, I understand, are monitoring, expecting, looking at what will happen. Correct. It is the first time that our 3 leaders will be meeting. It has never happened before. As if this could be the start of a big 3 alliance between the Philippines, Japan, and US, Siriban said the summit is still in its initial stages. I think this trilateral summit is in the initial stages. We are still developing the mechanism to cooperate on a trilateral basis, but I think this trilateral cooperation should be seen as something that will help additional efforts in the region. Correct. Tama naman. O, ngayon, mga tugang China dyan. Lalong mga ngatog ang China dito, mga kababayan. Ha? Tignan ninyo. Next. Sa inquiry ulit. Philippines, US, Japan agreement not aim at China. Ayun ang sabi ng DFA. Di ba? This trilateral meeting is a natural progression of the 3 parties' existing robust, excellent bilateral cooperation, their enduring friendship and alliance, shared values, shared interests, and shared respect of the 3 parties for the rules-based international order. Sabi rin ni Siriban yan, no? Siya yung Acting Foreign Affairs Deputy Undersecretary for Bilateral Relationship. Okay? So, di ba? Hindi ko na po babasahin yung iba. Kasi ang pag-uusapan, isa sa mga main topic talaga ay ang security and pre-Indo-Pacific navigation. Walang pwedeng maghari-harian dyan dahil napakalaki po niyan na ano. Kaya gustong i-ano ng China kasi gusto niyang makontrol yan. Diba? O, eto na. Punta na tayo dito sa gagawing balikatan ng ating mga pwersang sundalo at yung mga Amerikano. Ito po yung hate ni Kibuloy at ni Duterte. Balik ulit kayo sa power. Ngayon, kung magagawa nyo pa yun. Gago pala kayo eh. Nung nasa power kayo, hindi nyo pinalis ang Amerikano eh. Sinasabi ko na yun eh. Palisin nyo ang Amerikano, iban nyo sila. Patanggalin nyo yung US Embassy sa Pilipinas. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Di ba? Baka lalo kayong i-hate ng mga nandito. Ito po. Philippine, US forces to bring balikatan to edge of exclusive economic zone. Sabi po yan sa article ng GMA News Online. Philippine and US forces will bring this year's Balikatan joint military exercise beyond the country's territorial waters to the edge of its exclusive economic zone. According to the report nitong 24 oras, warship of both countries will participate in the joint training despite the presence in the area of Chinese vessels, Coast Guard, and fishing militia. China is also claiming as its own parts of the Philippine Exclusive Economic Zone. Ayan. As regards the tension with China that the joint exercises may cause in the West Philippine Sea, Colonel Mike Logico said, well, that's their problem. That's not our problem. Correct. Di mag-file ng diplomatic protest ang China, di ba? Bakit kayo nasa West Philippine Sea? Bakit kayo nasa loob ng aming exclusive economic zone? Di ba? Bakit sa inyo ba yan? Sinasabi nyo nga, you are not claiming the entire South China Sea.
Pero, this picture won't lie. O, di ba? Paulit-ulit. Ganyan nating naratiba. Hindi sa inyo ang buong South China Sea, sabi nyo? O, ayan. Naistorbo na naman tayo. So, di ba? Sasabihin nyong hindi nyo kiniklaim ang buong South China Sea? Mga sinungaling talaga di ba? O, eto pa, tuloy natin. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Sabi po ni Colonel Logico. Tama naman, di ba? If they will only stay in their exclusive economic zone, there won't be any tension. Ayun po yung sabi ni Security Analyst Professor Renato De Castro. O, ito correct. Walang mangyayari. Mag-stay lang kayo dyan. Kung baga, stay in your lane. O, eto pa. Sabi dito, several Southeast Asian countries are among the 13 observers. Mayroon palang mga observers, mga kababayan. In the Philippines, U.S. joint military drills is scheduled in April and in May. They include Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, and Malaysia. Ibig sabihin ng mga observers, may mga ipapadala silang mga kanilang mga kasundaluhan. O di po ba? Mag-observe lang anong ginagawa. Okay? Next. No, mabilis lang po tayo mga kababayan. Ito naman. Sa ulat ng Philstar, dito na kabahan ng China. Lalo. Magngingit-ngit na naman tong mga to. Kung yon balikatan ng Philippines at US lang, ito naman sabi sa Philstar Global, Philippines to hold joint naval drills with US, Japan, Australia. Aray ko po. 3 country ang naval drills natin. Ang sabi nga po nung kaibigan natin at from Palawan, nandun na nga po yung mga warship sa Palawan. Dumating na. Nako, baka magpadala rin ng 2 pang warship ang China dyan. Sige, subukan mo na kasi. Di ba? Tingnan natin. The Philippines will hold joint naval drills with the United States, Japan, and Australia, 2 diplomatic sources told AFP Thursday, as the 4 countries deepen military ties to counter China's expanding influence in the Asia-Pacific region. The exercise will be held Sunday in the disputed South China Sea, which Beijing claims almost entirely. Oy, Philstar, hindi daw, sabi ni Wang Wenbin. Meron po siyang statement dyan. Days before US President Joe Biden is due to hold the first trilateral summit with the leaders of the Philippines and Japan. The diplomatic sources spoke on the condition of anonymity, ayaw pa magpakilala, because the deals have not yet been officially announced. Ang balita ako Di ba nga? Sunday na nga bakit tayo pa sabihin? Earlier this week, the Australian warship HMAS Wawarmunga arrived at the Philippine island province of Palawan, which faces the hotly contested water. Ito na yata yung sinasabi ng ating friend na nandyan na sa Palawan. Australia pala yun. The Philippine military said the visit was aimed at strengthening military relations with partner nations. O tama naman po ito mga kababayan. Kasi kung di natin gagawin ito, patuloy tayong ibubuli ng China. Kasi malit tayo Hindi natin kayang protektahan. Ang lit-lit ng military natin. Yung mga kagamitan nila. Nung pang before World War II yata. Ang China, gumagawa na ng pang-4 na aircraft carrier. Wala nga tayong aircraft carrier di ba? Ilang eroplano ang kayang i-hold ng aircraft carrier. Mamaya, nuclear powered pa yan. Mamaya, maglagay dyan ng kung ano-ano dyan. Di ba? Kaya maganda po ito. Kung magalit ang China, di magalit siya. Mag-file siya ng diplomatic protest. Ano bang sabi ni yung isang si Kernel? That's not our problem. It's their problem. Di magtampururot ka. Magreklamo ka. Di ba? Kung nauna kang pumutok dyan ng bala o kanyon, ayun na. Di ba? Pero alam ko, hindi yan.
Kasi meron po nag-send sa akin ng message, no? Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Anonymity. Tama ba yun? Sabi niya ano ba yun sabi niya? Takot din ang China. Anong gusto nila ngayon? Makipag-usap ng makipag-usap. Kasi, walang kakampi. Sino kakampi niyan? Indonesia? Ewan ko, kasi nagpunta doon yung bagong presidente ng Indonesia ito po, punta tayo sa Coast Guard. Sa GMA News Online. PCG, China, harass, Russell Reef Food Security Mission. Ayun na naman po. Yun na naman. Sa Russell Reef naman ito. Naalala nyo itong Russell Reef? Yung kinukuhanan nila, binababoy nila yung bahura, yung coral. So, ayan. The Philippine Coast Guard on Saturday reported that they and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources were harassed by the Chinese Coast Guard while conducting food security operations at the Russell Reef on Thursday. Ito po yung sabi ng PCG personnel. The PCG personnel and the BIFAR were dropping floating aggregate devices yung payaw when the two Chinese Coast Guard vessels 21551 and 21556, which were the usual interdictors, yung mga bulliers, in the resupply operation in Ayungin Shoal, arrived and started harassing Filipino fishing boats. According to the PCG, the CCG vessels went as far as pretending to man their water cannons and threaten the Filipino fishermen. Talagang gusto pong i-water cannon ang mga mangingisda natin. Meanwhile, Mab Gonzales, yung reporter po ng itong GMA, that the CCG also sailed close to BRP Lapu-Lapu, coming to some 100 yards of the Philippine vessel. Talagang binubuli po talaga. Also, USP-8 Poseidon, yung Poseidon na nagdodokumento dyan, maritime patrol aircraft were seen flying overhead several times as the fishermen dropped the payaws. Ayan, talagang malakas mangbuli. The PCG said that the latest unlawful behavior demonstrated by China's aim to deprive Filipinos of the rights to access the resources in our exclusive economic zone. This aggressive action stems from China's greed and unfounded claim that these waters belong to them based on their imaginary dash line. Imaginary? Wala. Nakikita nyo ba yung dash line sa tubig? Wala. The Russell Reef is approximately located 128 nautical miles away from Palawan that falls within our exclusive economic zone. Ayan po mga kababayan, hindi ko na po babasahin yung ibaba niyan, no? At least sinasabi dito na nangharas na naman ang China dyan sa Russell Reef. Ito pa isa. Yung sinasabi nung reporter nung 24 oras, si Marv Gonzales, China Coast Guard ships tail surround PH vessels near Recto Bank. According to a GMA Integrated News Bulletin report on Saturday, 2 China ships first followed BRP Lapu-Lapu, which escorted Filipino fishermen traveling to the Recto Bank, which is located 80 nautical miles in Palawan. Iba naman to. Yung kanina, Rusul, 120 nautical miles away from Palawan. Itong Recto Bank, mas malapit sa Palawan kasi sabi, 80 lang. CCG vessels meanwhile surrounded the Filipino fisher folks boats and allegedly performed dangerous maneuvers. Despite this, Filipino fishermen successfully installed bamboo rafts used in fishing at the Guyo. Guyot. Ano ba yung guyot? Laura, explain mo nga itong guyot. Ano ba yan? Di mo ba? Ayan. Grabe, lahat na lang. Talagang ganyan po ang gagawin nila kasi they are also asserting their rights daw. At sabi yan ni Xi Jinping, intensify ninyo. Utos yan ni Xi Jinping. Ano ngayon? Diba? Nasaan na yung we don't want to go to war, hot or cold man? Gago eh. Sinungaling ang mga Chekwa tulad ni Digong, tulad ni Kibuloy. Mga sinungaling. Kaya kabahan na ang China. Kinakabahan niya. Kaya nga, sabi, mag-usap na lang trilateral meet. Balikatan, ilalapit, no? At least more than 12 nautical miles ang
Gusto nilang mag-gobe yan dun sa ating exclusive economic zone. Tapos, 3 pang bansa ang gustong mag-joint Navy drills sa atin. Andyan na nga yung warship ng Australia. Nandyan lang yung isang USS carrier ng Amerika. Nandyan lang yan. USS Roosevelt ba yun, Elora? Nandyan sa Palawan, ikot lang na ikot. Akala ng China, no? Hindi papalag ang Pangulong Bongbong Marcos. So, sino ang mas may bayag? Baka si Digong walang bayag. Buti pa si Trillanes may isa. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang daming bayag. Diba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.